Good morning po sa bawat isa. Yun, buhay na buhay. Pwede ba sabihin natin sa katabi mo, buhay ka ba? Sa kabila sabihin mo, bawal matulog. Pakikurot ako, sabihin mo pag natutulog ako. Ay, parang wala kayong kausap. Hindi ako papalaon pag di kayo. Sige, harapin niyo po yung katabi niyo. Sabihin niyo, pakikurot ako pag natutulog ako. Sige, may authority po kayong kurutin pag meron kayong nakikitang natutulog dyan. Diba? Kasi sayang ang mensahe ng Panginoon kung tutulugan nyo lang ako. Okay, sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin ang Take Risk and See the Miracle. So ito po ay buhat sa 2 King chapter 7, verse 3 to 8. Kung ating babasahin, sabi diyan, may 4 na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-usap-usap sila, bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lamang ng kamatayan? Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap. Nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man. Sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel, ang hari ng Eteo at Ipsios para digmayin sila. Kaya tumakas sila na magtatakip silim, iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang 4 na sa unang tolda, kumain sila at uminom pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon. At ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda, sinamsam din ang lahat ng naroon at itinago. So, narinig natin ang kwento. No, pangyayari noong mga panahon ng paghahari ni Haring Jehoram ng Northern Israel. At ito'y sa panahon ni Propeta Eliseo. Sino nakakakilala kay Propeta Eliseo? Konti lang nagbabasa ng Biblia. Parang napaka-challenging yata ng magpipreach ngayon. Okay. So, siya po ay isang propeta na sinugo ng Diyos. At itong haring ito ay galit kay Propeta Eliseo. Kasi itong mga taga-Syria, sinakop nila ang Samaria, no, ang kapitolyo ng Samaria, na nagdulot ng matinding taggutom. Kasi ang ginawa ni Eliseo, bago pa to, dun sa chapter 6, no, imbis na yung mga bulag na taga-Syria ay pinagaling po ni Eliseo. Tapos kukubkubin pala sila, di ba? Parang unfair, di ba? Sabi mo nga sa tabi mo, unfair. Napaka-unfair, no? Pinagaling na, tapos kukubkubin sila. Ganon po yung pangyayari dun sa sitwasyon na ito. Then, dahil sa matinding gutom, diba? Noong mga panahon na yon, ang isang ulo ng asno ay katumbas ng 80 pirasong pilak. Ewan ko kung anong katumbas ng pera, sa pera ngayon, ng 80 pirasong pilak. Do I search $50, less than 3,000 lang. Ganun po siya. At sabi doon, 50 pirasong pilak ang tai lang ng kalapate. Animoy tayo ng kalapate. At bukod doon, dahil sa tindi ng hirap, at sa panahon ngayon, napakataas din po ng bilihin, no? Mga nanay, hindi mo alam paano mapagkakasyahin yung budget, no? Mga tatay, dagdagan naman po ang bigay sa mga nanay, no? Para hindi po nahihirapan, doble kayon. So, ganun po katindi ang hirap noon. At eto pa, dahil sa tindi ng gutom, yung pamilya nila, niluluto nila para kainin. Ganon katindi ang hirap that time. Pero bago po ang lahat, tayo po ay pumikit at tayo ay manalangin. Hallelujah, Lord God.
Pinupuri ka namin at sinasamba aming Diyos na buhay. At tunay nga po, Lord God, hayag sa iyo pong mata kung ano po kami at anong kalagayan po namin. Sarapan mo po, O Diyos, kung anong kalagayan ng buhay po namin. Ang dalangin po namin sa umagang ito, na kami po, O Diyos, ay katagpuin mo po, Panginoon. Sa anumang sitwasyon ng mga buhay po namin, Lord. Dahil dakilang Diyos, kami na sumasampalataya sa iyo, Panginoon, ay umaasa sa iyo pong himala. Ipaparanas mo po, O Diyos, sa mga buhay po namin. Hayaan mo po, O Diyos, sa iyong Santong Espiritong Banal siyang kumatagpo sa aming pong mga puso habang kami nakikinig ng iyong pong salita. Ang iyong pong mayamang biyaya at pagpapala ay sumaamin pong lahat, Ama. At sa anumang pong karumihan, bahid kasalanan, O Diyos, una po sa lahat, hinihiling po namin ang iyong paglilinis at kapatawaran sa lahat ng ito, O Lord God, upang maging karapat-dapat tumanggap ng iyong biyaya sa umagang ito. Salamat po, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Ilan po yung may ketong doon sa kwento? Ilan? Ilan yung ketongin doon sa kwento? 4. Pero meron po tayong malalaman, maleso na matututunan mula sa 4 na ketongin na yan. 4 na ketongin na nagpamalas ng kanilang naging hakbang para maranasan ang himala ng Diyos. Kasi take risk and experience the miracle of God. Yun po yung title natin. Diba? Ano yung sitwasyon nila? Sitwasyon nila, nagugutom, kinubkob ng Syria. At ang pagkain ay nandun sa kampo ng Syria. At kung hindi sila pupunta sa Syria, pwede silang mamatay dahil sa gutom. At kung pupunta sila sa Syria, mamamatay din sila dahil pagpasok pa lang nila sa kampo, mga mandirigma na po ang kanilang kakaharapin. Ganon ang sitwasyon nitong mga taong ito. At yung mga kapwa nila Israel, nandun sa kampo kasi ang mga ketongin ay nasa labas lang. Hindi po sila pwedeng makihalubilo sa mga walang sakit kasi nakakahawa. Sabi mo nga nakakahawa. Kaya kung sino lagi mong kasama, tiyak mahawa ka. Kung ang kasama mo ay bad, tiyak po, bad kang mapupulot. Kaya nga, yan nakasad po sa Bible. Pero hindi tayo doon. Tingnan natin kung ano yung 4 na akbang na ginawa po ng mga ketongin. From their desperation, makikita natin ang magandang kahihinatnan dahil sa kanilang pagpapasya. Kasi ang buhay po natin ay hindi laging nasa komportable. Tama? Sa'yo na ako titira pag laging komportable buhay mo. Diba? At lagi po merong uncomfortable sa sitwasyon po ng buhay natin. Pag dumating ka sa kapagsubukan, uncomfortable yon. Tama? Pero ang sabi po ni Catherine Pulsiper, life present many choices. The choices we make determine our future. Ang buhay daw po ay puno ng pagpipilian. At kung ano ang pinili mo, ngayon, ang siyang magiging may kinalaman sa future mo. Kung ano ka ngayon, may kinalaman yan sa pinili mo in the past. Kung mahirap ka ngayon, noon, pinili mo magtrabaho, kakaroon ka. At kung noon, ganyan ka pa rin, wala kang ginawa, ganyan ka pa rin. Susunod. Ganyan po ang buhay. So, nasa pagpili. Sabi mo nga, nasa pagpili. Kaya dapat maging maingat tayo sa ating pagpili sa dinidesisyon natin sa ating mga buhay. Be wise. Sabi mo nga, magiging matalino ako. Nawa po. Sa umagang ito, habang pinag-uusapan natin, ang mga at matututunan natin dito, nawa po, O Diyos, mai-apply natin. Samahan tayo ng Diyos sa ating mga buhay. 3 direction of spiritual life. No, ito pong pangyayaring ito ay may kaugnayan sa ating buhay spiritual. Ano nga ba ang ginawa ng mga ketongin? O maaaring posibleng gawin nilang hakbang. No? At nakita naman natin kung ano yung ginawa nila, di ba? Pero ano bang posibleng gawin nilang direction? Una,
Ang mga ketongin, pwede silang umatras o retreat. Pwede silang pumunta sa kampo nila kasama ng mga kanilang kapwa Israelita. Kasi di ba, ito yung kampo ng mga Israelita, ito yung salansangan ng ketongin, ito yung taga-Syria. So sila nasa pagitan. Pwede silang pumunta sa kampo nila ng Israelites o pwede silang pumunta ng Syria. Pero nakita natin kanina, pumunta sila ng Syria. So kung papasok tayo, sabi nila, tiyak mamamatay tayo sa gutom. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng taga-Syria, sabi nila. Ang mga ketongin ay maaaring umatras o bumalik lamang sa kampo nila. Pwede nilang piliin na huwag po silang makipagsapalaran, kagaya ng ginawa nila. Diba? Habang binabasa natin ang kwento. At intayin na lamang ang kamatayan dahil sa matinding kagutuman. Doon sa worst na senaryo po ng buhay nila, pwede nilang na lang silang doon manatili. Total, ano mangyayari? Mamamatay din sila. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka din. Huwag muna ngayon. Lahat naman po tayo pupunta sa kamatayan. Pero wag muna ngayon, di ba? Kahit anong hirap na sitwasyon mo ngayon, darating tayo sa kamatayan, pero wag muna ngayon. wag tayo mamamatay kagad. May gagawin pa po ang Diyos. So yun ang kainat na nila, maari. Gayon din po sa buhay natin. Maaari nating piliin na umatras at kung pipiliin nating umatras sa ating espiritual na buhay, naghihintay din na sa atin ang mga malulubhang kahinatnan na pwedeng maranasan ng mga ketonging ito. Ano ba? Ano ba yung maaaring kahinatnan ng mga ketonging ito na posible po sa atin? Kung tayo po ay aatras sa buhay espiritual. Pag sinabing aatras, ito po ay tatalikod. Pag atras is pagtalikod. Di ba pag umatras ka? Paano umatras? Ganyan lang, no? Pero hindi, ang pag-atras po, tatalikod ka. So, ganun po siya. Ano ang maaaring kahinatnan? Una, gutom o famine. Kung pinili nila na umatras sa sitwasyon nila, gutom na, mas lalo pa silang magugutom. Walang pagkain kasi napaka-taas nga po ng bilihin that time. At nga, sinabi ko nga po kanina, pamilya nila, kinakain nila. Sa tindi ng gutom. Totoo po yun, hindi lang sa TV. Sa Bible pala nangyayari na. So, gayon din po, kung pipiliin nating umatras, tiyak po darating tayo sa kagutuman o pagkatuyo at hindi kasiyasiyang buhay. Lalo na po sa buhay espiritual po natin. Marahil, nakakatamasa ka ngayon ng mga material na bagay, pero po, makamtan man po natin ang yaman ng mundo, pero kapag malayo ka sa Diyos, pag sinabing malayo, tumalikod ka sa Diyos, walang magiging kabuluhan ang yamang meron ka. Sino mayaman dito? Pautang. No? Ganun po ang pwedeng mangyari. Kapag marami kang ang pera, pero malayo ka sa Diyos, tumalikod ka sa Diyos, hindi ka pa rin mayaman sa paningin ng Diyos. Wala ka pa rin kwenta sa paningin ng Diyos. So, kaya nga po tayo, sabi ng Matthew 4:4, ngunit sumagot si Jesus na susulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi lang po dapat puro material na bagay ang nasa isipan natin. Totoo po yan, pagising natin, di ba? Iniisip natin, ay ano kaya pagkain namin? Ay ano kaya ang gagawin ko? Ay ano kaya? Di ba? Ganun yung iniisip natin. Ay paano kaya ako kikita ng pera? Lalo na po ngayon. Di ba? Buti na lang bumaba na yung bigas. Di ba? Yung presyo ng bigas. So hindi lamang po dapat sa tinapay na bubuhay, kundi saan daw? Saan? Sa salita po ng Diyos. Marcos 8:36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Aanin mo ang maraming pera kung napapahamak ka. Aanin mo ang maraming pera
kung maraming galit sa'yo. Diba? Marami kang pera, sama naman na ugali mo. Wala rin pong kwenta yan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yun. Pero gusto kong pera. Diba? Huwag tayong magmukhang pera. Hindi po tayo yun, pero gusto natin ng pera, no? Gusto niyo po ba ng pera? Ay, konti lang talaga ang gustong pera. Lord, yung pong sumagot, sila pong bigay ang pera. Okay. Pumalaan po tayo. Mga kapatid, napaka-importante po sa umagang ito na matutunan po natin na ang bagay hindi po puro material na dito sa mundong ito. May kaugnayan po, bakit tayo nabubuhay? May kaugnayan po sa spiritual nating kalagayan. Kung gusto mong maging mayaman sa paningin ng Diyos, ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos. Salat ka man, pero hindi papahintulutan ng Diyos na maging salat ka habang buhay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako magiging salat. Kaya kung hirap na hirap ka ngayon, ano man sitwasyon mo, hindi yan nananatili. Sabihin mo, may katapusan. Totoo po, may katapusan ng lahat. Inaaway ka man ng asawa mo, bugbog sarado ka man, di ba? May katapusan po yan. Sabi mo sa katabi mo, may katapusan pala. Huwag kang malungkot. Huwag kang lungkot-lungkot. Di ba? Yan po ang ating gagawin. Sabi dito, ang taong walang spirituality ay taong laging gutom sa kamunduhan. Tama? Ang taong walang spirituality sa kanyang buhay ay taong laging gutom sa kamunduhan. Bakit? Kasi ang nasa isip niya ay ano? Pangmundo. Hindi inuuna ang Diyos. At kapag nangangailangan, tatalikod sa Diyos at kakapit. Saan? Sa patalim. Iiwanan po. Tatalikod. Pansinin natin. Bibigyan ko example. Sino nangangarap mag-abroad? May sagwat sarap. Gusto mag-Korea. May ministry. Diba? May ministry. Ang ayos-ayos ng kalagayan dito. Nagagawa ang para sa Diyos. Hindi nagugutom ang pamilya. Pero dahil sa pangangailangan, anong gagawin? Mag-abroad. Mag-abroad. Tatalikuran ang ministry. Kapatid, kung maayos ang buhay mo dito sa Pilipinas, no, at kaya kang pagpalain ng Diyos sa Pilipinas, kahit hindi ka mag-ibang bansa. Lahat naniniwala, say amen. Thinking lang natin, maganda ang buhay sa ibang bansa. Pero pakinggan nyo mga nag-abroad. Kala ng mga taga-Pilipinas, sumasalok kami ng pera, din diba? Di nila alam. No, homesick ako. Ganyan ayun, nag-amen po yung nag-Israel. Diba? Ganon ang kalagayan. Pero hindi po masama mag-abroad, no? Kung ang ministry nyo ay giving go, padala nyo po yung tithes nyo dito sa BCCM. Di ba? Di po pwedeng di kayo nagta-tithes kasi pagbalik nyo, kakalinga sa inyo ay BCCM Church. Huwag nyong talikuran ng church nyo pag pumunta kayong abroad. Marami po kasi tumatalikod. Hindi nga sa Panginoon, tinalikuran naman ang church. Hello? Nakaka-relate? Grabe. Sabi mo, grabe. Hindi ako yon. Siguraduhin mo pag nag-abroad ka, hindi ikaw yon, kapatid. Okay. 2 Corinthians 4:18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Anong sinasabi ng talata na yan? Focus on heavenly things, not on earthly things. Bakit daw? Kasi maglalaho ang lahat, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Pagdating natin sa langit, salita ng Diyos pa rin. Di mo dadalhin ang kayamanan mo dito sa lupa. Mga kapatid, kaya nga po kung may aayusin natin sa atin, relasyon mo sa Diyos. Sabi mo nga, relasyon ko sa Diyos.
Kumusta ngayon ang relasyon mo sa Diyos? Ikaw ba dahil sa kabigatan ng iyong dalahin, gusto nang umatras, tumalikod, iwanan ng Panginoon, iwanan ng church, iwanan ng life group? Mga kapatid, di po ganyan ang ibig ng Diyos. So sabi nga po dito, ang taong may gutom sa presensya ng Diyos ay lagi pong may contented. Lagi pong kontento yan. Kahit sa mumunti niya, kaya niya sumaya. Amen po ba? Kahit ang budget mo ay 2K lang a week, papaaral ka ng 4 na anak. Di ba? Magiging masaya ka. Bakit? Ang pag-asa mo ay nakay Kristo. Naranasan ko po kasi yan. Diba? Ranas po namin yan. Dati pag wala akong pera, ako si Aburido. Inaaway ko, Pastor Ariel, ano ginagawa mo? Wala kang pangarap sa buhay mo. Kala nyo lang po tahimik ako, no? Pero ganun po ako. Dati. Sabi mo, dati. Marahil na, yung katabi mo, ganyan din. No, ganyan din. Pag walang pera, Aburido, buisit. Pakabuisit na. Pero dati po yun. Dahil natutunan na natin na ang pag-asa natin ay sa mga bagay na di nakikita. Ang Diyos ba nakikita? Kala kami magsasabi. Ibig sabihin ang pag-asa mo ay nasa Diyos. Kaya huwag kang matakot. Sabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang aatras. Huwag kang tatalikod. Yan po ang pwede na maranasan po ng mga taong tumatalikod sa Diyos. Pangalawa, kamatayan. Kung bumalik ang mga ketongin na ito sa kanila pong kampo ng Israel, kasama nila, sasapitin po nila ang spiritual na kamatayan. Ano yon? Actually, sa kamay ng Diyos, we are saved. Osas. Once saved, always saved. We are secured. Pero, ang taong tumatalikod sa Diyos, nawawala po ang kagalakan. Ang sabi sa Psalms 51:12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at aalalayan ko na may espiritong nagnanais. Ano daw nawala? Kagalakan. Ang mga taong tumatalikod sa Diyos, nawawala ang kagalakan. Ang taong nananatili sa Diyos, kahit problemado, nakakaramdam po ng kagalakan. Lalo na yung mga naglilingkod sa Diyos. Kahit napapagod yan, kahit iniiwan ng pamilya niyan, pagdating sa bahay, nasatisfied siya. Bakit? Ginawa niya ang para sa Diyos. Dahil ang Diyos talaga nangangako, hindi niya iiwan, puprotektahan niya ang kasama mo sa buhay. Puprovide niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Once, maayos ang relasyon mo sa Diyos. Yan po ang pwedeng mawala. Kagalakan. Ang kamatayan ng kagalakan ay nagaganap kung nawala ang kagalakan, mangyayari po ang pagtalikod. Unang-una po nangyayari. Paano nangyayari ang pagtalikod o pag-backslide? Una, lack of spiritual desires. Nawa po matapos ko to. 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang kamtan niyo ang ganap na kaligtasan. Paano daw nangyayari ang pagtalikod? Una, lack of spiritual desire. Ang bawat tumatalikod na Kristiyano, ang tumatalikod lang po Kristiyano. Lahat ng Kristiyano say amen. Konti lang ang Kristiyano dito. Sige, mamaya magpapatanggap po tayo. Ang tumatalikod ay Kristiyano. Sabi mo, ako yon. Kristiyano, ikaw ang kausap ko. Kapag ikaw dumating na sa puntong wala ka ng appetite sa mga bagay na pang-spiritual, sign na yan. Sign na yan na mababa na spirituality mo at gusto mo nang tumalikod sa Diyos. Di ka na nagdi-devotion, sabi niya dyan, nananabik sa dalisay na gatas. Pag ang Kristiyano hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi na nananalangin, senyalis na yan na ikaw ay patalikod. Pero kung ang Kristiyano, tunay kang Kristiyano, pagising mo pa lang, hawak mo, Biblia. Di pala, cellphone. Ganyan Kristiyano ngayon, no? Hawak cellphone. Pero Bible ang binubuksan. Harasay. Cellphone po, pero Bible. Pangalawa, neglecting of known
duties. Hebreo 10:24-25, at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na nga ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Neglecting of known duties. Sinyales din yan ng pagtalikod. Madali nating ipagpalit ang gawain sa mga bagay na pinapahalagan mo. Kung pinapahalagan mo ay mga bagay dito sa mundo, ang dali mong ipagpalit ang gawain ng Diyos. Ang dali mong katamaran, marami po Kristiyano kinatatamaran ang pagsamba. Kaya may bakanting upuan dyan, ibig sabihin, nasan yung mga nasa upuan na yan? Nasaan kaya? Dapat nasa simbahan sila. Ang dali ipagpalit. Kinatatamaran ang pagla-life group. Ito pang matindi. Life group leader ka, hindi mo sinisipot ang iyong life group. Kawawa naman yung naghihintay na disciple. Bakit? Ano kaya ang dahilan? Ba't hindi niya sinipot? Marahil nasa birthday yan, nasa SM. Diba? Pero yung puso dapat life group leader. Puso, madami. Isa ka lang pero yung naghihintay sa iyo, ang dami, 12. Hindi lang 12, meron po dito, marami disciple, dami naghihintay. Ano ang dahilan ba't hindi mo sinisipot ang gawain ng Diyos? Bakit? May priority kang iba kumpara sa Diyos. Yun po ang sign. Pag ito, una, hindi mo na ginawa yung sa spiritual, hindi ka na uma-attend ng mga gawain. Pangatlo, no capacity of spiritual enjoyment. Verse 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagligtas at aalalayan ko na may espiritong nagnanais. Nawawala. Kapag empty ka na sa salita ng Diyos, wala ka na ng gawain at pagsamba, mawawala na ang kagalakan mo. Kaya, pang-apat, no spiritual strength. No. Nangihina at nanlulupay-pay, puso'y dumaraing sa sakit na taglay, ang sabi ng Psalms 38, verse 8. Kapag wala ka ng enjoyment, wala ng kagalakan, ang dali mong mapagod. Sino napapagod dito? Isa lang ang napapagod. Ako po napapagod. Parang hindi kayo napapagod, no? Sarap yata hindi napapagod. Pero totoo po, lahat po tayo napapagod. So, gagawain nga lang ng mga bahay na nanay, di ba? Kakapagod, no? Tapos may ministry ka pa. Sabi nga ng iba dito, kadami-dami naman ang prosesong inaatenan. May tulip na, may solas na, may sodi pa. Abay pinakyaw na ng church natin, no? Hindi mo alam, gamit ng Diyos yun sa paglago mo. Tapos ayaw mong daanan yung ganong proseso. Palagay mo, lalago ka? Palagay niyo po ba mararating namin to kung di kami dumaan sa proseso ng Diyos? Kaya sabi mo sa katabi ko, kung hindi pa yung nagpa-process. Process naman dyan. Sabi ng iba, ano kaya yung solas? Ano kaya yung tulip? Kasi wala ka sa life group. Hindi ka uma-attend. Kaya alien ka dito sa BCCM pag hindi mo alam yon. Mga kapatid, kung wala ka life group leader ngayon, puntong iyon, hanap ka ng life group leader mo. Mamaya, lapitan niyo po si Kuya Eric, si Kuya Boyet, kung wala kang life group leader. Pero alam ko, kukunti lang. Yung mga lang dito, bisita ang walang life group leader. Natututo po. Nag-enjoy kayo sa salita ng Diyos? Okay, paulaan po tayo. Sabi po dito, ang pagtalikod ay hindi po instant. Sabi mo, hindi instant. Totoo po yan. Unti-unti po yung nangyayari. Pag yung una, di mo na ginagawa, yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, ang bottom line nun, malayo ka na sa Diyos. Pag di ka na nagdi-devotion, di ka na umaaten ng mga gawain, wala ka ng kagalakan, kahit gumagawa ka dito, take note, kahit gumagawa dito, marami. Gumagawa, daming ministry. Pero ang totoo, ang backslide, minsan nasa loob ng church.
Layo-layo ng puso mo at ginagawa mo yung ministry dito dahil obligasyon mo na lang. Kasi yung heart mo, malayo na sa Diyos. Kapatid, ang ginagawa po natin ito sa ikalalago natin at ikalalapit po natin sa ating Panginoon. Yung ministry mo, ginagawa mo yan sa ikalalapit mo sa Diyos. Sabihin ko po, bakod natin ang ministry. Sabihin mo nga, bakod. Pag sinabing bakod, di pwedeng, kung di rin bubuksan. Bakod po natin. Protection mo sa harapan ng Diyos sa ministry. Bakit? Habang ikaw ay nagmi-ministry at merong umaasa sa iyo ng mga disciple, hindi mo pababayaan ang iyong buhay spiritual. Kasi kahiyaya ka naman sa harapan ng Diyos at magiging ipokrito ka sa harapan ng tao. Kung ikaw mahina, pero ano ginagawa mo? Ministry, praise the Lord ka ng praise the Lord. No, ay, kaya mo yan, pero ikaw, hinang-hina at lupaypay. Yan po ang pwedeng mangyari po sa atin. So, unti-unting nagaganap ang pagtalikod, pero nawa po sa buhay natin, walang aatras. Sabi mo, walang aatras. Di po tayo aatras. Laban lang sa buhay. Pangalawa, pwedeng direksyon po na gawing akbang ng mga ketongin ay ang manatili, remain or retain. Verse 4. Kung papasok tayo sa lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Ang sabi ng mga ketongin, bakit mananatili tayo hanggang sa mamatay dito? Ay ba't hindi tayo pumunta ng Syria? Ang pagpili na manatili ay nangangahulugan pong hindi pag-usad. Amen po ba? Pag sinabing manatili, stagnant. Nandiyan ka lang. Magkaiba yung atras, magkaiba yung sumulong, at magkaiba naman yung nandiyan lang, naka-steady lang. Ang pagpili po ay nangangahulugang hindi pag-usad. Ang Kristiyanong pamumuhay dapat po ay umuusad. Pag sinabing umuusad, ito po'y lumalago. Sabi mo nga, lumalago. Tingnan mo uling katabi mo. Malago ba yan? Lumalago ba yan? Tingin muna kayo sa katabi niyo, mga kapatid. Lumalago ba yan? Sa likod, tingnan mo nga, lumalago ba yan? Malago lang po yung pagmumukha kasi dahil pinapahid. Di ba? Pero kung yung spirituality kaya, malago kaya yan. Ang daming ginagawang pampaganda ngayon, no? Pahid-pahid, kilay-kilay. Tanong, spiritualidad mo kaya, malago. Hindi ka kaya stagnant. Kasi ito yung pwedeng mangyari sa kanila. Direksyon nila. Sila po ay manatili nila. Ang sabi ng Hebreo 5 verse 12, dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon ay gatas pa lamang ang iyong kaya. Kausap po ng sumulat mga Kristiyano, matatandang Kristiyano, matagal ng Kristiyano, sino 10 years Christian dito? Okay lang kung 1 year ka 2 year Pag 10 years Christian ka na, kapatid, dapat kaya mo na mag-devotion at magturo sa iba. Gaya na sinasabi niya, dapat tagapagturo ka na 10 years Christian ka na Pero ang ginagawa, tinuturuan ka pa rin. Hanggang ngayon, sinusubuan ka pa rin. Kapatid, ang gusto po ng Diyos sa atin ay lumago. Ayaw ng Diyos manatili ka sa kalagayan mo ngayon. O kung lagay natin sa buhay, ayaw ng Diyos manatili kang mahirap. Gusto ng Diyos, umasenso ka. Sabi mo, umasenso. Ang pag-asenso hindi lang dito sa lupa. Kailangan umaasenso tayo sa buhay espiritual. Ang gusto lang natin, umasenso sa buhay dito sa lupa, no? Pero kumusta ang espiritualidad mo? Kumusta? Natapos mo na ba ang Biblia kung ikaw ay 10 years Christian na? O baka Old Testament, di mo pa rin nababasa. Kapatid,
kailangan po nating umasenso sa ating buhay espiritual. Meron po tayong two causes of stagnation. Una, passive spirituality. Ito pong passive spirituality, ito po'y pag-iisip na ang paglago ay kagagawan lamang ng Diyos, kaya lahat ay papasa Diyos na lamang at wala nang gagawin para sila po ay lumago. Yun naman pala, may reason naman pala no? Kaya pala merong Kristiyanong hindi lumalago. Ang isip niya kasi, ang Diyos ang magpapalago. Well, hindi yun mali. Kasi may talata yun. Ang Diyos ang iba ang nagtatanim, iba ang nagdidilig. Ang Diyos ang nagpapalago. Pero, iba po yung laging mo na lang isinasa Diyos. At wala kang ginagawa para sa iyong paglago. Magkaiba yun. Itong passive Christian na ito is passive spirituality. Pray lang siya ng pray at naghihintay ng paglago niya. Aasa lang siya sa Diyos. Ay, kahit hindi ako matin ng gawain, ang Diyos kasi magpapatubo, yung Diyos ang magpapalago eh. Ay, kahit hindi ako mag-aral, ang Diyos kasi yung magpapatubo, ang Diyos ang magpapalago eh. Hoy, sino nagsabi? May papalaguin ba ang Diyos kung walang naitanim sa'yo? Meron ba? Pag nagtanim ka ba ng buto na, tawag dito, niluto, tutubo kaya yon? Tutubo? Hindi. Patay yun eh. Walang buhay yun. Ganon din. Sa buhay po natin, kapag ipinapasa Diyos mo lang lahat, tama. Umasa ka sa Diyos sa paglago mo, pero meron kang gagawin. Ito yung pangalawa. Wait lang, balikan ko po. Ang goal po sa atin ng Diyos ay lumago. Maging kawangis ng Panginoong Jesucristo. At ang paglago po ay intentional. Ang Diyos po ay intentional sa atin. God is intentional to us and be intentional for your growth. God is intentional sa atin at dapat maging intentional tayo sa paglago. Paano yung intentional? O tamang umaasa ka sa Diyos, pero gagawin mo ang part mo bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano. Pag sinabi kang Christian, nananabik ka sa gatas yung kanina kabaligtaran. Dumadalo ka ng mga gawain, yung pagsamba mo hindi stagnant. Yung nung bago ka dito, ganun-ganun ka nag-worship, no? 10 years ka, ganun-ganun ka pa rin. Hindi ka malang makasigaw ng hallelujah, amen dyan. Pero pag concert ang pinupuntahan mo, pagkanda, ano yung dila mo, no? Stagnant. Kapatid, worship pa lang, pinapakita mo na, stagnant ka. Paano ka pa sa relasyon ng Diyos? Ang tunay na maapoy sa Diyos, pag worship pa lang, hindi na po siya ini-encourage na sumigaw. Ang sarap pong ibuhos sa Diyos ang pasasalamat, ang worship, tapos stagnant ka kung mag-worship. Grabe. Ang Diyos binigay niya sa'yo lahat, pero pagdating mo sa simbahan, hindi ka makapagbukas ng bibig para pasalamatan ng Diyos. Palagay niyo ba? Natutuwa ang Diyos doon? Natutuwa ba? Pag binigyan ko si Kuya ng hindi siya umimik, nakakatuwa ba yon? Alas na lang, pipi siya. Di ba? Pero ang pipi man, pag binigyan na, yung expression niya, aba, dapat ganun po tayo sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Huwag na nating pahirapan yung song leader dito. Kasi ako po yung song leader. At bilang song leader, ang dami po naming iniisip. Sequence ng kanta, melody ng kanta, tapos iniisip pa namin kayo. Paano namin kayo encourage? Kasi gusto namin sa harapan ng Diyos, sama-sama tayong napupuspos. Sama-sama tayo nakakapagbigay kaluguran sa Diyos sa pamagitan ng ating pagsamba. Kaya, wag po tayong maging passive.
Kasi ang worship sabi niya, personal Ang Diyos daw ang kikilos paano nga kung malayo ka sa Diyos, paano kikilos? Paano kikilos? Kinakausap ka ng Diyos, pero sabi ng Diyos, taas mo na yung kamay mo, pero ikaw nakakaya Iniisip mo, yung katabi mo, pero hindi mo iniisip ang Diyos kung matutuwa sa'yo. Kaya nga po, intentional po. Kung intentional ang Diyos, maging intentional ka. Sabi mo, magiging intentional ako. Anong gagawin? Mamaya po, tingnan natin. Sabi po sa Pilipos 2:12, ang sabi dyan, pero nakanak. Sabi niya, kaya nga minamahal tulad ng inyong buong pusong pagsunod, nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong kayo'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa inyo upang nasain at isagawa ang kanyang kalooban. So ang Diyos po ay kumikilos, pero dapat meron po tayong pagnanais. Sabi mo nga, pagnanais. Naisin mong lumago at kikilos ang Diyos. Naisin mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, magiging masunod rin tayo at laging magsagawa ng kalooban ng Diyos. Ang pangalawang causes of stagnation, prideful self-sufficiency. Ano po ito? Ibig sabihin nito, ito'y pag-iisip na ang paglago ay sarili lamang niyang kagagawan. Kanina, inaasa lang niya sa Diyos ang kanyang paglago. Wala siyang gagawin. Ito naman, passive, ito yung self-sufficiency. Iniisip niya na kapag ginagawa niya ang lahat, umaattend ng seminar, trainings, Bible school, lalago daw siya. At itong mga Kristiyanong ito, dahil umaasa lang sa sarili niya, pamamaraan, at itong mga Kristiyanong ito ay madalang lang tumawag sa Diyos. Yung kanina, tawag siya ng tawag kay Lord. Kasi Diyos daw magpapalago. Ito naman, aral siya ng aral. Lalo na ngayon, di ba? Ang dami pong magagaling na teacher online. Sino nanonood, nakikinig? Ang dami. Doon ka makakapulot ng mga daming aral. Magagaling pa, taga sa mga taga-BCCM. Tama? O wala kayong pake? Madami po. Kaya ngayon, ang sabi ng mga Kristiyanong ito, ay, pag tumayo yung katulad ko, pag tumayo ako dito, di mo na pakikinggan. Kasi mas malalim yung tinuro dun Yung narinig ko, mas malalim dun Di mo napapakinggan yung tumatayo dito. Kasi bakit? Ang taas na ng standard mo. Kasi alam mo, ito lang ang makakatulong sa'yo pag umattend ka ng trainings, seminars, at saka nag-aral. Kaya, anong gagawin ng mga ganitong tao? Anong nangyayari? Ito pong mga taong ito ay lumalaki po ang ulo. Self-sufficiency causes spiritual insensitivity. Itong pong mga self-sufficient people na ito, na Christian ito, lumalaki po ang mga ulo. At hindi na nila pinakikinggan ang kilos ng Diyos. Di na nila pinakikinggan yung kanilang mga leader. Self-sufficient does not pray. Focus lang po sila sa kanila pong ginagawa. At ayon nilang pinakikialaman. Pag pinagsabihan sila ng mababa sa kanila, hindi sila nakikinig. Sino ka ba? May pinag-aralan ako. Di ka nga nakatapos Ako, adokado. Pride. Kaya po, prideful self-sufficiency. Kapatid, sino man ang tumatayo dito, may pinag-aralan ka mang nakikinig dyan,
dapat tinataasan mo ang tingin ng Diyos. Tingin mo dito sa mga tumatayo dito. Bakit? Sa dami-dami nyo dito, ba't iba yung tumatayo dito? Amen? Bakit? Sila kasi ang binigyang authority para tumayo. Kaya po, wag pong maging prideful. Sabihin mo, alisin ang pride. Magpa-correct naman. Sabihin nyo sa katabi nyo, harapan nyo muna, sige. Harap sa katabi at sabihin mo, wag mayabang. Pa-correct ka. Ito pa matindi, makinig ka. At sumunod. Ang problema, nakikinig lang, pero hindi. Sumusunod. Kapatid, walang lumalagong Kristiyanong hindi sumusunod. Mapalider mo man yan na walang pinag-aralan. Walang natapos, I mean, kahit edukado ka, di natapos yung leader mo, sundin mo. Walang, unless na lang ay tinuturo niyan, walang kabuluhan. Amen po ba? Ang malagong Kristiyano nasa antas ng pagsunod at connection mo sa Diyos. Gusto mo lumago, taasan mo ang connection mo kay Lord at taasan mo ang antas ng pagsunod mo sa Diyos. Huwag kang passive. Huwag kang prideful. Hindi po yan makakatulong sa atin. Sabi, John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayong sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya siya magbubunga ng sagana sapagkat walang magagawa kung kayo'y hiwalay. Yan po, wala tayong magagawa kung tayo walay sa Diyos. Pangatlo, oras na. Pangatlong akbang, advance. Ito po yung ginawa ng mga ketongin. Nagpatuloy, sumulong. Hindi sila umatras, hindi sila nanatili sa kalagayan nila, kundi sila po ay tumakbo papuntang Syria. At sa pagpunta nila, they move forward in purposeful way. 2 Kings 7, po sila po ay pumasok sa Syria. Sabi po dyan, hindi ko nababasahin yung mga verse. Ang mga ketonging ito po, nang pumasok po sila sa Syria, na alam nilang nandun ang mga Syriano, na matitindi mandirigma, pero nag-take risk sila. Sila po ay risk taker. Kristiyanong risk taker. Bakit? Ang mga Kristiyanong mababa spirituality, ang laging pupuntahan niyan yung comfortable zone. Amen po ba? Kristiyanong ayaw mahirapan. Kristiyanong pinipili lagi ay saya. At Kristiyano ang pinipili lagi ay kainan. May natawa. Kainan. Pagdating sa kainan, complete attendance. Diba? Siyempre, kainan eh. Pero, ang Kristiyanong mataas ang spirituality, nagte-take risk. Pansinin natin. Ang Kristiyanong nagte-take risk, masuno rin. Si Peter, alam niyang nasa bangka siya. Comfort zone niya yun, nasa bangka. Tama po ba? Tama? 12 sila doon, si Jesus Christ nasa dagat. Nandun sila 12, 12, nakasakay. Sabi ni Peter, gusto kong pumunta sa'yo, sa Kristo. Anong pipiliin niya dapat? Comfort zone. Yung 11, pinili comfort zone. Takot silang lumubog eh. Tama? Anong ginawa ni Peter? Umalis sa comfort zone. At pagtungtong niya sa tubig, di niya alam kung siya lulubog o ano. Nag-take risk? Hindi. Take risk. Kristiyano. Ang isang masunurin sa Lord, kahit tila alam niyang delikado at tila hindi siya pakikinggan, pupunta siya doon. Sample, kami po ngayon, ay nandito, pag sinugo kami sa isang lugar, pupunta kami doon kahit wala kaming kilala. Bakit? Kasi utos po ng
Diyos. Kaya kung kami po hindi nyo makikita sa huling pagkakataon dito, may isusugo po kami uli ng Diyos. Sasabihin ko na lang po sa baka nagtakayo, ay wala na naman sila aalis po kami uli. Susunod po kami muli sa panawagan ng Diyos. Take risk-taker, ang mga malalagong Kristiyano. Yung mga Kristiyanong hindi tumatalikod, mga Kristiyanong hindi stagnant, ang mga Kristiyanong take risk-care ay sumusunod po sa Diyos at merong naaabot yung mga Kristiyano na yun. Gusto niyo po bang may maabot? 5 lang ang merong gustong maabot. Gusto niyo po bang may maabot sa buhay pananampalataya niyo? Take note, ang level ng pagpapala ng Diyos ay nasa level of spirituality mo. Gusto mong pagpalain ng Diyos, taasan mo yung spirituality mo. Kasi doon ka susubukin ng Diyos. Mga ketongin nag-take risk. Nung nag-take risk sila, anong natagpuan nila? Sabi po dito, una, natagpuan nila yung security. Naging secured. Yung alam nilang may kaaway, pero anong ginawa ng Diyos, yung miracle ng Lord? Nawala ang aking copy. Anong ginawa niya? Ginawa ng Diyos, gumawa siya ng himala. Nagpakabog siya ng mga madirigma. Akala ng mga Syria sila didigmain. Kumaripas ng takbo. Nung pumunta ang mga ketong ito, wala silang kalaban. Secured. Sabi mo secured. Nawala, namatay yung aking Pangalawa, ano natagpuan nila? Supply. Yung wala silang makain, nung pumunta sila sa Syria, nag-take risk sila. Yung saganang pagkain, nakamtan nila. Nagpakabusog sila, sabi ng verse, kahit mga leon ay nagugutom din, sila ay nagkukulang sa ustong pagkain, ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya ay di mauudlot. Kapatid, kung tayo po ay sumusunod sa Lord, tumataas ang ating level of spirituality, kahit merong kasalatan, pero ang Diyos po, lagi magsusupply. Laging on time ang God kapag siya po ay nagbigay. Amen po ba? Lahat ng naniniwala, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, nakasumpong po sila ng kalakasan matapos silang kumain, uminom, nanumbalik ang kanilang lakas. Kristiyano, anong kalakasan natin? Ang kalakasan po natin ay ang kilos ng Santong Espiritong Banal sa buhay po natin. Kapag ang Kristiyanong lumalago, hindi nagkukulang sa presensya ng Lord at lagi nag-uumapaw ang kilos ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ikaw, kahit hindi mo kayang gawin, kakayanin mo kasi hinuudyokan ka ng Espiritu Santo. Kung ikaw ay Kristiyano, nananangan sa salita ng Diyos, kikilos po ang Espiritu ng Diyos. At kahit anong hirap ng sitwasyon ng buhay natin, kaya mo ang mga yan. Sabihin mo, kaya ko. Totoo po, kaya natin. Kahit magtaasan ng bilihin ngayon, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Kasama po natin ang Diyos. Sabi dyan, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. So yung strength na binibigay ng Diyos sa atin ay gagamitin po natin yung 4 na ketongin. Nung sila po'y makakain, hindi po nila sinolo ang pagkain. Doon sa verse, namatay lang po yung laptop ko eh. Di nila sinolo ang pagkain, kundi anong ginawa nila? Sabi nila, naalala nila yung mga kapatid nilang nagugutom. Sabi, hindi tama itong sinusolo lang natin eh. Kaya yung mga leader nyo, na lumalago, hindi nila sinusolo ang biyaya ng Diyos sa kanilang paglago. At pilit nila kayong hinahatak para dumaan sa proseso ng simbahang ito. Minsan ayaw pa natin, no? Nakakalungkot. Naubos na ang karunungan ng leader nyo, paano kayo encourage? Para lang yung naranasan namin ay bigay sa inyo. Gusto namin iparana sa inyo. Pero hindi pa rin kayo tumutugon. Gusto namin lumakas kayo.
Kung ano yung nararanasan namin, gusto namin maranasan po ninyo yun. Kasi same spirit po tayo. Sabihin nga natin, same spirit. Parehas po tayo ng espiritu. Kung Kristiyano ka, ang goal na, dahil intentional lang Diyos sa atin, dapat intentional din po tayo. At dapat intentional ang pagsunod natin. Kahit ayaw mo, kapatid, madalas po talaga ayaw. Kasi gusto natin comfort zone. Nasa comfort zone lang tayo. Kahit ayaw mo, kapatid, gustuin mo. Kung yun ang pinagagawa ng Diyos sa'yo. Kasi ang pagpapala ng Diyos ay nasa mga sumusunod sa Kanya. Kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, sumunod ka sa Kanya, sa pinag-uutos niya, sa pinagagawa niya. Pag sinabi niya mag-devotion ka, mag-devotion ka. Pag sinabi niya umaten ka doon, umaten ka. Pag sinabi niya sundin mo, leader mo, kahit wala yang tinapos, sundin mo yan. Kasi yan ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Lahat ng mga yan, gamit ng Diyos para tayo po ay lumago. Bible, prayer, life group, worship, to, ginagamit niya yan. Trainings, sa 20, meron po tayong prayer apalit. Kasama po yan, mga yan. Gamit ng Diyos yan sa paglago po natin. Mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, susunod ka. Sumunod po tayo sa Diyos. Meron panak. Sabi po dyan, habang ikaw ay lumalapit na nagpapasakop sa Diyos, ikaw ay nagiging katulad niya. Ang mga taong tumatalikod at nananatili lang sa kalagayan nila, marahil, napakabagal ng iyong pong pagiging kawangis ni Kristo, pagiging kawangis niya. Pero habang ikaw'y lumalapit, sumusunod, nagtitake risk sa pagsunod dahil sa pagsunod kay Lord, nagiging katulad po niya tayo. Kasi yan po yung goal ng Diyos sa atin. Maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Last. Sabi niya dyan, habang ikaw ay lumalago at naglilingkod, ang biyaya ng Diyos ay di mawudlot. Kaya kahit wala kang pera ngayon, kung ikaw ay naglilingkod, magkakapera ka. Hindi naman papayag ang Diyos na hindi pagpapalain yung mga ginagamit ng Diyos. Kaya yung leader nyo, kahit walang pera, tingnan nyo, tawa-tawa yan, ngiti-ngiti yan. Hindi halatang walang pera yan. Pero, sinusupply po ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Minsan nga kami, biyaya ng Panginoon. Minsan may bibigay na 1K, kapatid, alam mo yon sino ka? Salamat po. Nagbibigay na 500, kapatid, salamat po sa biyaya nyo. Lahat ng yan. Mayroon pong grocery, pero kung kukwentahin namin ang aming allowance, di po talaga aabot. Pero may ginagamit ang Diyos. Sino lang pastor? Pastor lang po yung asawa ko. Ako po asawa lang. Pero ang biyaya ng Diyos ay lagi. At meron din pong mga kapatid na nagpapatotoo. Dahil sila po yung naglilingkod sa Diyos, pinagkakalooban sila ng Diyos. Last. Ito po. Sa buhay po natin, no, lahat po tayo, may mga di magandang kalagayan sa buhay natin. At hindi ko alam kung ano yung level ng relationship natin kay Lord. At sa anumang kalagayan natin, pwede tayong pumiling umatras, pwede tayong pumiling manatili lang sa kalagayan natin, at pwede tayong sumulong o magpatuloy. Kaya, sa buhay po natin, nasa atin ang pagpili. Sabi mo nga, nasa akin ang pagpili. Ano ang pipiliin mo ngayon sa kalagayan mo ngayon sa buhay mo? Pipiliin mo bang tumalikod? Pipiliin mo bang manatili na lang na hindi malago? Manatili ka na lang sa ganyang kalagayan? O pipiliin mong magpatuloy? Nawa po sa umagang ito, tayo po ay napagpala ng Diyos sa kanyang mensahe. Tayo po ay tumayo. At habang nakatayo po tayo, habang inaawit po ng mga kapatid po natin ang kantang ito, pwede po ba nating pagbulay-bulayan ngayon kung ano yung kalagayan mo sa iyong buhay? Kalagayan sa spiritual na buhay mo, ano na yung lagayin mo? Mainit ka pa ba kay Lord?
Habang nakapikit ka, kapatid, anong kalagayan ng espiritualidad mo? Ikaw ba yung tipong gusto mong tumalikod na, bumitaw na? O ikaw yung tipong Kristiyano na gusto mong magpatuloy? Diyos po nakakaalam kung ano po yung kalagayan natin sa umagang ito. Habang inaawit po ng ating mga kapatid, di ko po kayo hanyayaang umawit. Ang gusto ko pong gawin ninyo, saliksikin po natin ang ating kalagayan sa umagang ito. Ano ka? Sarapan ng Diyos. Stagnant ka ba? O gusto mo nang bumitaw? Nahihirapan ka ba? At gusto mo, huwag nang magpatuloy. Hallelujah, Lord God. Through every trial, my soul will sing, no turning back, now being set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Sabi ng Filipos 3 verse 10, kung ikaw, kapatid, ay nakapagbulay ng iyong kalagayan ngayon, sa kalagayan ng iyong buhay at kalagayan ng iyong espiritual na buhay, unang-una dapat nakita mo kung anong kalagayan mo. Ikaw ba ay nagiging stagnant? Ikaw ba ay pumipiling tumalikod na? Pero ito po ang dapat nating maging tugon. Pumili po tayo na tayo po ay sumulong. Filipos 3 verse 10 to 12 ang sabi, habang kayo'y nakapikit at nakataas ang iyong kamay. Sabi ng Filipos 3 verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Kapatid, ang malagong Kristiyano nagnanais na makilala pa si Kristo ng lubusan. Verse 11, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Hindi sa nakamtan ko ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makantan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Jesucristo. Mga kapatid,
tayo ay nasa kalagayan na hindi maganda, ito po yung oras para po tayo ay mag-commit sa harapan ng ating Panginoon. Maaari mong itaas ang iyong kamay at aminin sa Diyos, Panginoon, ito po ang kalagayan ko. Kalagayan ko, O Diyos, na malayo sa iyo. Panginoon, ito po ang kalagayan ko, nahihirapan sa buhay. Merong kinakaligtaan. Pero sa oras pong ito, ako po'y nagkukumit. O Diyos, sa anumang mararanasan ko, pipiliin ko pong magpatuloy sa pananampalataya at pagsunod sa iyo. Hallelujah, Lord God. Alam ng Diyos kung ano ang kalagayan mo. Ang pag-amin sa harapan ng Diyos ay napakahalagang bagay sapagkat diyan siya kikilos sa kalagayan mong iyan, kapatid. Diyan kanya katatagpuin habang ikaw ay umaamin sa kalagayan mo. Panginoon, di ako papayag, sabihin mo, di ako papayag na ganito lamang ang aking kahihinatnan. Kundi, O Diyos, loobin mo sa buhay ko na ako po'y makalakad papunta sa iyo, papalapit sa iyo, at lubusan kang makilala at maranasan ang himala sa aking mga buhay. Kung yan ang panalangin mo, O Diyos, kinakatagpo ka niya sa oras na ito. At pwede kang humiling sa harapan ng ating Panginoon sa anumang kalagayan mo. Hanguin ka sa kalagayan mo na yan. Father God, we thank you. We glorify your name. At ang kilos ng Santong Espiritong Banal, kapatid, ayahan mong maranasan mo sa umagang ito. Mula sa tip ng iyong daliri, bababa ang kilos ng Espiritu Santo. Just receive it, kapatid. Sabihin mo, kailangan kita, Holy Spirit. Palakasin mo po, O Diyos, ang aking espiritu. Palakasin mo po, O Diyos, ang kilos ng banal na espiritu sa aking buhay. Ayoko pong manatili sa kalagayang ito at gusto ko po makamit ang gantimpala ng pagkatawag mo po, Panginoon, sa akin. At Lord, patawarin mo ako, O Diyos, sa aking kasalanan kung ako'y nagpapabaya sa aking buhay espiritual. Pero simula ngayon, ahakbang ako papunta sa iyo. Kung yan ang panalangin mo, dinidig na ng Diyos ang iyong panalangin. Tayo po'y muling manalangin, dakilang Diyos. Kayo po, Lord God, ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay sa buhay po namin. Mga bagay na hindi namin kayang bitawan. Pero Lord, bibitawan namin sa umagang ito. Aalis kami sa comfort zone namin, Lord. At tutungo sa kalagayan na ibig mo. Dahil the best ka kung magbigay sa buhay po namin, Lord God. Lord, papaangatin mo ang spirituality namin, ang antas ng pananampalataya po namin. At makakagawa kami ng himala, kamanghamanghang gawa, O Diyos, sa mga buhay namin. Marami kaming madidisciple, maraming may encourage, O Lord God, at maraming maaakay patungo sa iyo, Panginoon. Dahil ito po yung goal mo, higit po sa lahat, yung fruit of the Holy Spirit ay sumaamin pong lahat sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, nawa tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pasasalamat, pagluwalhati sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, minsan pa tayo pong lahat ay tumayo at hawakan po natin ang ating mga tithes and offering. Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at dakila naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat po sa oras na ito. Sa mensahe, Panginoon, na ipinarating mo po sa amin sa pamamagitan po ng iyong lingkod. Tunay nga, O Diyos, na hindi mo nais na kami ay tumalikod sa iyo, hindi mo nais na kami maging stagnant sa pagsunod sa iyo, kundi nais mo na sumulong ang aming mga pananampalataya at mapatunayan ito at makita sa pamamagitan ng pagsulong po ng aming pagsunod.
Gayon din po pagdating sa pagbibigay, Panginoon. Lord, minsan dito po, Lord God, bumabagsak ang maraming pagsunod. Dito marami nang question, Panginoon, sa pagsunod, sa larangan ng pagsunod, sa pagbibigay, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Bigyan niyo po kami ng malaking pananampalataya, ng malaking pagtitiwala at paniniwala po sa inyong mga salita. Na ito'y kalooban mo sa amin, hindi upang mawalan kami o upang maghirap kami, kundi Lord, kalooban mo to, inuutos mo to sa amin upang kami lalo mo pang pagpalain, Panginoon. Sapagkat sabi nga po ng aming tagapagsalita kanina, ang antas ng biyaya mo ay nasa antas ng aming pagsunod, Panginoon. Kaya naniniwala po kami na kung ibibigay po namin ang buong puso, ng buong pagsunod, ang lahat ng ito, pagpapalain mo nga po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa buong isang linggo na pinagpala mo kami, Panginoon, at aasahan po namin, panghahawakan po namin, angkinin po namin minsan pa sa darating na mga panahon, mga araw, ay lubos mo pa kaming pagpapalain, Panginoon. Dahil sinabi mo, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man, lagi ka po naming kasama at alam mo kung ano ang pangangailangan namin. At higit sa lahat, ay mahal na mahal mo nga po kami, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng ito, Panginoon, patuloy na maggamit, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat po, ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. It will come back to you. So when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Pressed down, shaken together, and running